Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating kaawain o sa ating kapahayagan mula sa Magandang Balita, Biblia. Bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa sapagkat nasa kanila ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman. Mga kapatid, ating pag-usapan o ating pag-aralan, ano ang ikalawang kamatayan na tinutukoy, mga kapatid, sa kapahayagan. Ang ikalawang kamatayan, mga kapatid, ating pagbulay-bulayin kung ano ba ang magiging dahilan kung bakit makakaranas ang isang tao ng ikalawang kamatayan sa hinaharap. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, tinadakila ka namin, punipurihan ka namin sa oras na ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Ikaw ang aming tinataas sa oras ito sapagkat ikaw ang isang nakakita at nakakaalam ng ginagawa namin sa pang-araw-araw sa mundong ito. Ikaw, amang Diyos, ang isang nagbibigay biyaya sa bawat isa ng pangangailangan namin sa mundong ito. Spiritual man o physical man ang pangangailangan, ito'y nagmumula sa inyong kapangyarihan. Amang Diyos, naway kapagkat patawarin kami mga tao sa aming mga gawang pagkakasala. Ama, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa pangalan ng Panginoong Kristo tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Nawa, Amang Diyos, ilayo kami sa kapahamakan sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Nananalig kami sa iyong bugtong na anak dahil kami po ay lumalapit sa iyo, Ama, sa pamagitan niya. Sapagkat sinasabi nga po, Amang Diyos, mula sa iyong banal na salita, hindi kami makalalapit sa iyo, Ama, kundi sa pamagitan lamang ng iyong bugtong na anak. Amang Diyos, hinihingi ko rin po ang bawat isa na nangangailangan ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat man o panlupa man, nasan man naroroon ng isang kaluluwa. Ito'y aking hiningi, tinadalangin sa inyo, Amang Diyos, sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, tayo na po magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan. Ang katanungan, ano ang ikalawang kamatayan? Ito ang ating pag-uusapan o pag-aaralan, mga kapatid. Ang sagot, binabanggit ang salitang ikalawang kamatayan na maraming beses sa aklat ng pahayag at katumbas ng salitang dagat-dagatang apoy. Tinatawag itong ikalawang kamatayan dahil ito ay pagkahiwalay sa Diyos, ang tagapagbigay ng buhay. Tinatawag din itong ikalawang kamatayan dahil ito ay nagaganap pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Buong detalyeng ipinaliwanag kung ano ang ikalawang kamatayan sa pahayag 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga pakikiapid at sa mga manggagaway at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Manggagaway, no? Parang ngayon ko lang na to. At sa mga manggagaway, napakalalim, no? So tuloy, mga kapatid, no? Binanggit sa tatlong iba pang okasyon sa aklat ng pahayag ang ikalawang kamatayan. Ang una ay sa pahayag 2:11. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Sa talatang ito, ipinangako ni Jesus sa mga mananampalataya, sa mga mapagtagumpay, tignan din ang unang Juan 5:4 na hindi nila mararanasan ang dagat-dagatang apoy. Ang ikalawang kamatayan ay para lamang sa mga tumanggi kay Kristo. Hindi ito isang lugar na dapat katakutan ng mga tunay na mananampalataya. Binabanggit ang ikalawang kamatayan sa pahayag
Kapitulo 20, versikulo 6, sa kaugnayang nito isang yugto ng panahon sa hinaharap na tinatawag na 1,000 taon. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na magmuli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Binibigyan diin sa talatang ito ang 3 mahalagang katotohanan. Una, ang mga namatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus sa panahong 1,000 taon ay bubuhaying mag-uli upang makapasok sa 1,000 taon at mabuhay na kasama si Jesus. Ikalawa, ang mga martir na ito ay hindi dadanas ng hatol sa dagat-dagatang apoy o ikalawang kamatayan. Ikatlo, maghahari silang kasama ni Kristo. Binanggit din ang ikalawang kamatayan sa Pahayag, Kapitulo 20, 14 hanggang 15, versikulo. Ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Sa katapusan ng panahon, kahit na ang kamatayan at libingan o Hades ay itatapon din ang lawang apoy bilang karagdagan, ang bawat taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. Ang kalagayang ito ang huli at impermanenteng destinasyon ng mga hindi mananampalataya. Sa pagbubuod, ang ikalawang kamatayan ay pagtukoy sa dagat-dagatang apoy kung saan mamamalagi magpakailanman ang mga taong hiwalay sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang hatol na ito ay tinala sa kasulatan bilang babala sa mga hindi mananampalataya upang sumampalataya sila kay Kristo at tumanggap ng kaligtasan na kanyang ipinagkaloob. Ang paparating na paghuhukom ay dapat ding magsilbing hamon sa mga mananampalataya upang ibahagi ang kanilang pananampalataya sa iba. May napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng huling hantungan ng mga kumikilala kay Kristo at sa mga hindi kumikilala kay Kristo. Amen. So dito mga kapatid, pinapakita sa atin o pinapaalam, yung tiyatawag doon sa pahayag ng ikalawang kamatayan ay yun ay nagsisilbing halimbawa yung dagat-dagatang apoy mga kapatid. Yung sa talagang lawa ng apoy o lawa ng asupre mga kapatid. So dito makikita natin mga kapatid na magkakaroon ng ikalawang kamatayan sa hinaharap mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, kung ayaw nating maranasan o ayaw nating mapunta doon sa dagat-dagatang apoy na tinatawag o doon sa naglalawang asupre, tanggapin natin ang aral na ito mga kapatid, na maging bahagi natin sa buhay natin na sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Sa panahon natin, marami nagsilabasan. Sa panahon natin, ang dami na tagapagturo o tagapag-aral ng salita ng Diyos. So ating pagbulay-bulayin, gabayan nawa tayo ng banal ni Espiritu Santo sa oras na ito, sa pamagitan ng Panginoong Kristo. At yun ay kalooban ng Ama na nasa langit. Mga kapatid, ang katanungan, ano ang ikalawang kamatayan? Ang ikalawang kamatayan mga kapatid, ito yung mga kapatid, ito yung talagang mamamalagi ka na, doon kung saan itatapon yung propeta na bulaang propeta, kung saan itatapon yung suwail o yung antikristo, kung saan itatapon din si Satanas at ang kanyang mga kampon, at sa mga taong naniwala doon sa halimaw, doon sa propetang bulaan at kay Satanas. So dito makikita natin, sinasabi, binabanggit ang salitang ikalawang kamatayan na maraming beses sa aklat ng pahayag at katumbas ng salitang dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, yung ikalawang kamatayan ay binigyan ng katumbas ng salitang dagat-dagatang apoy mga kapatid.
So nakikita nyo naman yung screen, sa screen. Nakikita nyo dyan, di ba? Nandiyan sa screen. So, dagat-dagatang apoy. Tinatawag itong ikalawang kamatayan dahil ito ay pagkahiwalay sa Diyos. Talagang hindi ka na makalalapit, magpakailanman mga kapatid. Kasi hinatulan ka na ng Diyos eh. Di ba? So, ang tagapagbigay ng buhay, sino ba yon, di ba? Ang Ama, makapangyarihang ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Pero makakatanggap ka ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Kung sumasampalataya ka, 'di ba? Sabi nga sa John 3:16, 'di ba? Sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 'Di ba? Or sa sumampalataya ka, pero tandaan natin mga kapatid, no? Or sa sumampalataya ka sa Panginoong Kristo, sa Amang Diyos at sa Banal na Espiritu Santo, susunod ka sa kalooban ng Ama na nasa langit. Na para hindi mo maranasan ang ikalawang kamatayan. 'Di ba? Sa mga nakaraang live streaming ko mga kapatid, 'di ba? Meron tayong pag-aaral patungkol sa ang kasalanan, ang kamatayan ay sanhi ng kasalanan, 'di ba? Meron din tayong pag-aaral na spiritual na kamatayan sa paningin ng Diyos, 'di ba? So dito pinapakita sa ating mga kapatid na kung hindi natin nanaisin na makalapit sa Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo at hindi mo tatanggapin ang Panginoong Kristo bilang anak ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao, makakaranas ka ng ikalawang kamatayan mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy mga kapatid, tinatawag din itong ikalawang kamatayan dahil ito ay nagaganap pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Buong detalyeng ipinaliwanag kung ano ang ikalawang kamatayan sa Pahayag 21:8. Ito ang sinasabi mga kapatid. Basahin natin mga kapatid. Kasi minsan yung pagkaka-translation medyo malalim yung ibang salita. No? Kaya 21:8, basahin natin mga kapatid. Mangkukulam pala yun. Yun, kaya pala. Manggagaway. No? Lalim, no? So, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga pakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa na naglalagablab na asupre. Isipin nyo sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Isipin nyo mga kapatid dito sa kabilang translation mga kapatid, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Pero dito sa kabilang translation, basahin natin sa ibang translation mga kapatid. Basahin natin sa ibang translation. Parehas din, di ba? Sabi, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga matay tao at sa mga pakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre ng siyang ikalawang kamatayan. Isipin nyo mga kapatid, ibang translation pa, nandito rin yung isang translation na nakasaad dito sa ating binabasa mga kapatid, no? Diba? Dito mga kapatid, naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Nakikita nyo sa screen mga kapatid. So paano natin na hindi dapat maranasan ito mga kapatid? Diba? Sa pamagitan ng Panginoong Kristo mga kapatid, tanggapin natin sa buhay natin ang Panginoong Hesukristo at sumunod tayo sa kalooban ng Ama na nasa langit mga kapatid. Bagamat sa panahon natin, maraming hindi naniniwala kay Kristo. May ibang reliyon na hindi matanggap ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao at anak ng Diyos at Diyos. So tuloy mga kapatid, no? Binanggit sa 3 iba pang okasyon sa aklat ng Pahayag ang ikalawang kamatayan. Ang una ay Pahayag 2:11. Ang may pakinig
ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Diba? Ibig sabihin mga kapatid, sinasabi ng Panginoong Kristo, okay, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sino ba yung mga iglesia mga kapatid? Tayo po yun. Tayo po yung tinutukoy mga iglesia mga kapatid. Tandaan po natin. Ang ibang hindi pasado nakakaalam sa mga kapatid ay tinutukoy ito sa relihiyon. Yan ang pero tandaan po natin ang ating katawan po ay iglesia sa paningin ng Diyos mga kapatid. So tuloy, ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Di ba? Anong sinasabi mga kapatid? No? Anong sinasabi sa Mateo? Ito lagi kong kinukod to mga kapatid, no. 24:13. Gito sinasabi mga kapatid, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, kung ikaw ay bilang isang Kristiyano at mapagtagumpayan mo ang pagiging Kristiyano mo, nagtiis ka, naging tapat ka, nanatili kang tapat hanggang wakas, hindi ka parurusahan ng ikalawang kamatayan mga kapatid. Tandaan natin yan. Yan ang sinasabi ng banal na salita at pinangako ng Diyos sa ating mga tao. Oras na manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yan ang nais ng Ama mga kapatid sa ating mga tao sa pamagitan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Diba ang linaw, diba mga kapatid? Ang sino mang sumampalataya sa kanya, diba? John 3:16 na kabisadong ito ng mga ibang tao mga kapatid. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutang ito at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, para hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama na nasa langit mga kapatid. Yan ang gusto ng Ama na gawin natin, na sumampalataya tayo sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak para hindi tayo makaranas ng ikalawang kamatayan mga kapatid. So tuloy mga kapatid, sa talatang ito, sinabi rito mga kapatid, ipinangako ni Jesus sa mga mananampalataya, sa mga mapagtagumpay. Tignan din ang unang Juan 5:4. Basahin natin mga kapatid. Unang Juan 5:4. Sabi ganito ni Apostol Juan, sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Kanino? Sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. Yan dapat ang ating mapatagumpayan mga kapatid hanggang sa huli. Sinasabi nga ng Panginoon Kristo, di ba? Ngunit kung sino mang manatiling maging tapat hanggang sa huli, di ba? Siya ang maliligtas. Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao mga kapatid. Di ba? Ang laki ng pagmamahal sa atin ng Diyos mga kapatid. Tandaan natin, napakalaki ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na minsan ang mga tao mismo ang hindi tumatanggap, ang umaayaw doon sa bugtong na anak. Ano ba sinasabi ng Panginoon Kristo mga kapatid? Diba? Ano sinasabi niya doon sa Juan 14:1? Ano ba sinasabi niya? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ang nagsasalita rito Panginoon Kristo mga kapatid, bagamat ito'y isinulat ni Apostol Juan. Okay? Pero nung sinulat niya ito, narinig niya ito mga kapatid sa Panginoong Kristo. Sa Panginoong Kristo niya ito narinig, kaya naisulat niya ito mga kapatid sa pamagitan ng gabay ng banal na Espiritu Santo mga kapatid. So, sa palagay niyo ba mga kapatid,
na kapag susundin natin tong manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sa palagay nyo ba makakaranas tayo ng dagat-dagatang apoy o ng ikalawang kamatayan? Di ba? So tuloy mga kapatid, no? Sapaga, ang mga sa mga nagtagumpay na natiling hanggang tapat, hanggang sa huli, ang sinasabi rito, hindi nila mararanasan ang dagat-dagatang apoy o ikalawang kamatayan. Hindi mararanasan ng mga mananampalataya na nagtiis hanggang sa huli mga kapatid. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Ang ikalawang kamatayan ay para lamang sa mga tumanggi kay Kristo. Ito yung mga taong ayaw, no? Ayaw tanggapin ang Panginoon Kristo na siyang anak ng Diyos at nagkatawan tao. Ito ang mga taong ito na tumanggi. Di ba? Ang linaw. Ilang talata? 2 talata lang mga kapatid. 2 bersikulo ang ibibigay ko mga kapatid. John 3:16 at 14:6. Di ba? John 3:16, di ba? Inuulit-ulit ko to. 14:6. John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi kayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ang Panginoon Kristo nagsasabi niyan mga kapatid. Kaya nakalulungkot mga kapatid na yung mga tumanggi sa Panginoong Kristo. Kasi tandaan natin mga kapatid, no? Ganito lang yan mga kapatid. Sa mundong ito, walang nakakaalam, no? Walang nakakaalam kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Okay? Dito sa mundong ito, ha? Ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam. Yung Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang nakakaalam kung kailan magaganap ang mga bagay na sinasabi sa pahayag. Sa libro ng pahayag, mga kapatid. Tandaan natin yan. So kung sino man yung makakaranas ng ikalawang kamatayan, ito yung mga taong tumanggi na kilalanin ang Panginoon Kristo na anak ng Diyos, na ang Panginoon Kristo ay nagkatawan tao. Hindi talaga sa mga kapatid, ha? Sabi nga mga kapatid, ganito kasimple. Kung hindi magkakatawan tao ang Diyos, hindi siya makikita. Kasi spiritual siya, eh. Spiritong hindi nakikita ang Diyos, mga kapatid. Tandaan natin yan. Ultimo mga anghel tinapon dito sa lupa, hindi nakikita ng normal na mga mata dahil espiritu sila, eh. Nagpakasama sila sa langit. Sabaga, sinuway nila ang kalooban ng Ama na nasa langit, itinapon sila rito. Nakikita nyo ba? Di ba madalas na mapanood natin? Sumasanib ang masamang espiritu sa isang tao. Di ba? Kaya kailangan magkatawan tao ang bugtong na anak. Tandaan natin, dahil tayo ay nilikha ng Ama sa pamagitan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Wala sang ibang nilikha kundi sa pamagitan ng Panginoon Kristo. Lahat tayo ay nilikha sa pamagitan ng Panginoon Kristo, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Hindi ito isang lugar na dapat katakutan ng mga tunay na mananampalataya. Oo nga naman, di ba? Bakit natin katatakutan na ang isang lugar na alam nating hindi naman tayo paroroon? Bakit? Saan tayo paroroon, mga kapatid? Ang ganda nito, mga kapatid, di ba? 1:14-2 hanggang 3. Saan tayo paroroon? Basahin natin, mga kapatid. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, di ba? Doon tayo paroroon, mga kapatid, bilang mga mananampalataya kay Kristo, dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit, kasapag-gabay ng banal ni Espiritu Santo. Sabi ng Panginoon Kristo, di ba? Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Bilang mananampalataya kay Kristo, sumasampalataya tayo sa Panginoon Kristo, sa Ama at sa banal ni Espiritu Santo,
hindi tayo dapat matakot na makakapunta tayo sa ikalawang kamatayan. Bakit? Kasi meron tayong silid na pinaghahanda ng Panginoong Jesucristo. Yun ang dapat nating kamtan na ating dapat marating sa hinaharap, sa darating na paghuhukom, mga kapatid. Tuloy, basahin natin, mga kapatid. 3, kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo saan? Sa kinaroroonan ko. Isipin niyo, mga kapatid, may ikalawang pagbabalik ang Panginoong Kristo. Kukunin niya ang mga mananampalataya na karapat-dapat na isama niya doon sa bahay ng kanyang ama. Diba? Napakasarap isipin niyo, mga kapatid. Bilang isang mananampalataya kay Kristo, dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit, at nagpasakop tayo sa banal na Espiritu Santo, hindi dapat tayo matakot doon sa ikalawang kamatayan. Bakit? Diba? Kung magiging tapat ka hanggang sa uli at hindi ka magpapasakop sa kalaban ng Diyos, magkakaroon tayo ng silid o matitirhan doon sa langit na ipinaghanda tayo ni Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Walang ibang nakapaghanda sa atin kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Napakasarap isipin, mga kapatid, na tayo, habang tayo nandito sa lupa at nananampalataya tayo sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, ang ating silid, ang ating matitirhan sa langit ay hinahanda na ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, mga kapatid, binabanggit ang ikalawang kamatayan sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 6, sa kaugnayang nito sa isang yugto ng panahon sa hinaharap na tinatawag na 1,000 taon. Basahin natin, mga kapatid. Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 6. Ganito sinasabi, mga kapatid. Mapalad, sabi rito, mga kapatid, mapalad at pinagpalang lubos ang mga makakasama o nakasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Unang pagkabuhay. Pansinin nyo, mga kapatid, unang pagbuhay sa mga patay. Pansinin nyo, mga kapatid, walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Bakit? Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari sila kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa unang pagkabuhay sa mga patay sa pamagitan ng Panginoong Kristo, hindi nila mararanasan yung ikalawang kamatayan sa darating na hinaharap, mga kapatid, sa darating na paghuhukom. So bakit sila bubuhayin? Dahil sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Napag-aralan na natin to, mga kapatid. Tunghayan nyo na lang sa mga nakaraang upload ko at live streaming ko, mga kapatid. Napag-aralan na natin to, itong patungkol sa loob ng 1,000 taon. So tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo. Binibigyan diin sa talatang ito ang 3 mahalagang katotohanan. Una, ang mga namatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus sa panahon ng 1,000 taon ay bubuhayin magmuli. Ito yung mga nananampalataya kay Kristo. Ito yung mga sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Bubuhayin sila muli. Upang Upang makapasok sa 1,000 taon at mabuhay na kasama ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa, mga kapatid. So, ikalawa, ang mga martir na ito ay hindi dadanas ng hatol sa tagat-tagatang apoy o ikalawang kamatayan. Bakit sinabing martir? Kasi naging martir sila, mga kapatid, sa pananampalataya. Kahit anong usig, kahit anong pakikipag-alipusta, nagtiis, naging martir. Dahil alam nila na merong kapalit
ang pagtitiis. Di ba? Sabi nga ng Panginoong Kristo, di ba? Di ba? So sobrang hirap manganak ng isang babae para lang mailabas niya ang kanyang anak. Nagtiis sa sakit. Di ba? Tinanggap ang sobrang sakit. Pero ginhawa ang naramdaman niya nung makita niyang ang kanyang inilabas na anak. Ganon din naman tayo, mga kapatid. Magtitiis tayo hanggang sa huli. Manatiling tapat sa pananampalataya natin. Huwag tayo papaagos o papahawak sa ibang aral na hindi naayon sa kalooban ng Ama na nasa langit. Para hindi natin maranasan ang ikalawang kamatayan. So tuloy, mga kapatid. Ikatlo, maghahari silang kasama ni Kristo. Diba? Sa loob ng 1,000 taon, lahat ang bubuhayin sa unang pagkabuhay sa pananampalataya kay Kristo, maghahari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Tuloy natin. Binabagit din ang ikalawang kamatayan sa pahayag. Basahin natin. Pahayag 20, 14 hanggang 15. Ito ang sinasabi, mga kapatid. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sipin niyo, mga kapatid. Sa aklat ng buhay, mga kapatid, mahalaga na maitala ang pangalan mo. Tandaan natin yan, mga kapatid. So, paano natin maipapaliwanag o paano natin mauunawaan kung paano ba maitala ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kung ikaw ay sasampalataya, kung ikaw ay mananalig, kung ikaw ay tatanggapin mo sa buhay mo si Kristo dahil yun ang kalooban ng Ama, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid. Ang nais ng Ama ay huwag tayong mapahamak. Okay? Diba? Lagi ko ito kinukot, diba? Ang nais ng Ama ay huwag tayong mapahamak. Kaya ibinigay niya, diba? Ulitin ko ulit, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Para wag tayong mapahamak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Yun lang. Yun lang yung nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid, sa ating mga tao. Pero sabi ko nga, nakakalungkot dahil tayo mismong mga tao ang siyang tumatanggi doon sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Nakakalungkot man isipin, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. Hindi ko nila lahat, pero may ilang mga relihiyon na talagang hindi nila matanggap, no? Hindi nila matanggap na ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos at nagkatawang tao. Inuulit-ulit ko to, mga kapatid, kasi wala tayong ibang tagapamagitan sa Diyos, mga kapatid. Walang ibang tagapamagitan. Sino ba unang binuhay ng Diyos mula sa mga patay? Di ba ang Panginoong Kristo? Sino ba ang binago ang kanyang katawan para makabalik sa kanyang kinaroroonan dati? Pinanggalingan. Di ba ang Panginoong Kristo? Sino ba ang binigyan ng pamamahala sa lahat ng nilikha? Mula nung sinunod ang kalooban ng Ama na nasa langit. Di ba ang Panginoong Kristo? Di ba? Paano ba naaalis ang ating kasalanan? Paano tayo pinapatawad ng Diyos? Sa pamagitan nino. Di ba ang Panginoong Kristo? Lahat nakadepende sa Panginoong Kristo, mga kapatid. Lahat ang tagapamagitan natin sa Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Humingi ka ng kapatawaran, bumalik ka sa kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Tanggapin mo ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Hihingi mo ang iyong pangangailangan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo.
Kung ayaw natin mapunta doon sa tinatawag ng ikalawang kamatayan o sa dagat-dagatang apoy, tanggapin natin ang Panginoon Kristo dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga katuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang sinuman ang hindi na masumpungan na kasulat sa aklat ng buhay ay binulid sa dagat-dagatang apoy, di ba? Sabaga, yung mga taong hindi talaga nakatala sa buhay ng aklat, sa aklat ng buhay, di ba? Itatapon doon sa dagat-dagatang apoy o doon sa ikalawang kamatayan. So tuloy, sa katapusan ng panahon, kahit na ang kamatayan at libingan o Hades ay itatapon din sa lawang apoy bilang karagdagan at ang bawat taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. Ang kalagayang ito ang huli at permanenteng destinasyon ng mga hindi mananampalataya. Isipin niyo, mga kapatid, ang mga hindi mananampalataya ay panghabang buhay magpakailanman na sila roon, mga kapatid. Sa pagbubuod, ang ikalawang kamatayan ay pagtukoy sa dagat-dagatang apoy kung saan mamamalagi magpakailanman ang mga taong hiwalay sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Diba? Ito, napag-aralan na natin to, mga kapatid, diba? Na topic ko na rin to, mga kapatid, kung bakit nahihiwalay tayo sa paningin ng Diyos dahil sa paggawa ng kasalanan. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng spiritual na kamatayan. Ibig sabihin, mga kapatid, pag hiwalay ka sa Diyos, okay? Pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang Kristo sa buhay mo, hindi ka nananampalataya, hiwalay ka sa Diyos, patay ang iyong spiritual na buhay, mga kapatid. Patay ang spiritual mo. Sabaga, patay ka sa paningin ng Diyos. Hindi sa physical, ha? Dahil buhay pa naman tayo, eh. Pero kung wala tayong Kristo sa buhay natin, hindi tayo nananalig sa Diyos, hindi tayo sumasampalataya sa Kanyang isinugo dito sa lupa, patay tayo sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin yan. Kapag patay tayo sa paningin ng Diyos, hiwalay tayo sa Diyos. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan. Yung nga lang, mga kapatid, di ba? Yung nga lang, hindi mo tanggapin si Kristo sa buhay mo. Kasalanan na sa Diyos yun, eh. Bakit? Di ba? Ang linaw, di ba? Huwag kayong kakain ng bunga. Sabi kay Adan, di ba? Yung unang tao. Huwag kainin nyo lahat yan. Pero wag lang doon sa isang puno na sa gitna. Kasi mamamatay kayo pag kumain kayo nun. Sumuway, nagpatokso, di ba? Sinabihan na sila. Pero hindi nakinig. Nakinig doon sa ahas. Kaya doon nahiwalay ang tao sa Diyos. At namatay sila sa espiritual. Bagamat hindi naganap yung physical, pero namatay sila sa espiritual. So doon, sabaga, mga kapatid, no, pinapakita lang sa atin, mga kapatid, walang maidudulot ang patuloy na paggawa ng kasalanan sa paningin ng ibang tao o sa paningin ng Diyos. Sabaga, mga kapatid, no, parang gito lang. Ano bang nadudulot ang paggawa ng kasalanan? Yung iba nagiging masaya, yung iba nagiging masunurin doon sa kaaway ng Diyos. Pero sa paningin ng Diyos, ano ba nadudulot niya? Sakit at sama ng loob sa ating mga tao, mga kapatid. Sumasama ang loob ng Diyos dahil patuloy tayong gumagawa ng kasalanan.
'Di ba? Isipin niyo na lang kung bakit sa sobrang pagmamahal niya sa ating mga tao, pati ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, hinayaan niyang mamatay sa krus dahil sa atin mga kasalanan. Pero sa pamagitan ng kanyang anak, tayo ay nakalalapit sa Ama dahil yun ang nais ng Ama na nasa langit. Makalapit tayo sa Kanya sa pamagitan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Walang iba kundi ang Panginoon Kristo, mga kapatid. Yun ang nais ng Ama na nasa langit. Kahit na paulit-ulit kong sinasabi, mga kapatid, yun talaga ang gusto ng Ama na dapat nating gawin, mga kapatid. Natanggapin natin si Kristo sa buhay natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So tuloy, mga kapatid, ang hatol na ito ay tinala sa kasulatan bilang babala sa mga hindi mananampalataya upang sumampalataya sila kay Kristo at tumanggap ng kaligtasan na kanyang ipinagkaloob. Diba? Sa pamagitan ng Panginoon Kristo, magkakaroon pa tayo ng kaligtasan, tatanggap tayo ng kaligtasan, at bibigyan tayo ng kaloob ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Sabi ko nga, di ba, walang ibang susi na dapat natin tanggapin sa buhay natin para makapasok tayo doon sa kaharian ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo, mga kapatid. Ang Panginoong Kristo lamang ang bukod tanging daan o susi para makapasok tayo doon kung nasaan inahanda ng Panginoong Kristo ng ating matitirhan at sa kanyang pagbabalik, isasama niya tayo doon sa kinaroroonan niya. Glory to God, mga kapatid. Glory to God. So tuloy, mga kapatid, ang paparating na paghuhukom ay dapat ding magsilbing hamon sa mga mananampalataya upang ibahagi ang kanilang pananampalataya sa iba. In Jesus' name. Glory to God, mga kapatid. Kapag ito, mga kapatid, no, naglalaan ako ng oras para makapagbigay ng aral o ng salita ng Diyos sa pamagitan nito. Katulad dito, di ba? Pinag-aaralan natin ang ikalawang kamatayan. Ano ang ikalawang kamatayan? So ngayon, yung pananampalataya ko kay Kristo, dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan natin, mga kapatid, nananalig ako sa Ama, nananalig ako sa Anak, nananalig ako sa Banal na Espiritu Santo. Espiritu Santo. Nananalig ako. Dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit. So bakit ako nagpapahayag? Bakit ako nagbabahagi ng salita ng Diyos? Bagamat sinasabi ko, hindi ako pastor, hindi ako bishop, hindi ako diakono, hindi ako deacons, hindi ako elders. Isa akong simpleng mamayan sa mundong ito. Isang simpleng tao na nabuhay sa mundong ito na may karapatan din. Lahat naman tayo may karapatan. Sabi ko nga, lahat tayo may karapatan makapagbahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Kasi yun ang nais ng Ama na nasa langit. Na ipahayag natin sa ating kapwa ang patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Kaya di ba sinabi rito, di ba? Upang ibahagi ang kanilang pananampalataya. Binabahagi ko ang aking pananampalataya sa channel na ito. Dahil tandaan natin, mga kapatid, sabi ko nga, inuulit-ulit ko, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kundi sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. At para hindi natin maranasan ang ikalawang kamatayan at paglayo sa Diyos, tanggapin natin sa buhay natin ang Panginoong Kristo. So tuloy, mga kapatid, may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng huling hantungan ng mga kumikilala kay Kristo at sa mga hindi kumikilala kay Kristo. Amen. Diba? Sapagka, ang laki ng agwat, mga kapatid. Napakalaki ng agwat.
Ang laki ng agwat sa mga kumikilala at sa hindi kumikilala kay Kristo. Magbigay ako ng example, mga kapatid. Halimbawa, ako, kumikilala ako kay Kristo. Yung kaibigan ko, ayaw niyang kilalanin si Kristo na anak ng Diyos at Diyos. Pero ako, kumikilala ko kay Kristo na ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao at ang Panginoong Kristo ay Diyos dahil siya'y anak ng Diyos. So anong pinagkakaiba nun, mga kapatid? Nakakalungkot isipin, yung kaibigan ko, kahit anong share ko sa kanya, kahit anong turo ko sa kanya, kung talagang ayaw niyang tanggapin si Kristo, hindi na ako may kasalanan nun. Ang kanyang espiritu na ang nagkakasala sa paningin ng Diyos. Siya na mismo ang nagkakasala sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Diba? Yung talinghaga na lang doon sa mayaman at sa mahirap. Pansinin nyo ito, nagbigay na ako nakaraang live streaming nito patungkol sa isang mayaman at sa isang mahirap. Diba yung talinghaga ng Panginoong Kristo? Namatay si Lazaro. Hindi si Lazaro mga kapatid, yung talinghaga na binigyan niyang pangalang Lazaro Namatay yung Lazaro na mahirap, nagtiis sa kahirapan, pero kumikilala sa Diyos. Namatay ang mayaman, inilibing. At doon sa napunta sa impyerno. Diba? Pinakita ron kung gaano siya nahihirapan. Pero si Lazaro na nagtiis sa kahirapan, nagtiis sa kanyang pananampalataya, nandoon sa karena ng langit kasama si Amang Abraham. 'Di ba? Kaya isipin natin, mga kapatid, malaki ang pagkakaiba sa kumikilala at sa hindi kumikilala. Pero dalangin ko pa rin, no? Sa mga nakakaalam ng salita ng Diyos na ayaw kilalanin si Kristo, mabago sana, no? Mabago sana ang kanilang pananaw o pagkakilala sa Panginoong Kristo. Tandaan natin, mga kapatid, ang layunin ng Ama na nasa langit ay huwag tayo mapunta doon, no? Sa tagat-tagatang apoy o doon sa impyerno, mga kapatid. Yun ang nais ng Ama na nasa langit, na huwag tayo mapunta doon. Pero dahil sa kasalanan natin, dahil sa paggawa natin ng kasalanan, di ba? Nahiwalay tayo sa Diyos. Humihiwalay ang tao sa Diyos dahil sa paggawa ng kasalanan. Dahil makikita ito sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi nagkakasala tayo Pero oras na tinanggap mo si Kristo, di ba? Oras na tinanggap mo si Kristo, mga kapatid, patatawarin ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo. Tandaan natin, mga kapatid. Dahil namatay ang Panginoong Kristo dahil sa ating mga kasalanan doon sa krus. At ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung panahon ay makasalanan pa tayo, mga kapatid. Namatay si Kristo para sa atin. Diba? So, oras sa tinanggap mo si Kristo, mga kapatid, diba, buhay na walang hanggan ang pinagkaloob sa atin ng Diyos Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Walang ibang tunay na kaligtasan, mga kapatid, kundi kay Kristo lamang. Diba? Lagi ko sinasabing talatang ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang iba. Walang ibang tagapagligtas, walang ibang tagapamagitan, walang ibang daan, walang ibang susi, walang ibang makakasama natin makalapit sa Ama kundi ang Panginoong Kristo.
mga kapatid. Ipahayag mo, mga kapatid, mula sa puso mo na ikaw ay nagsisisi, tinatanggap mo sa buhay mo si Kristo, pinapaalam mo ang lahat ng iyong kasalanan sa harapan ng Diyos Ama sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo. May oras pa, mga kapatid, na tanggapin natin sa buhay natin ang Panginoong Kristo para hindi natin maranasan ang ikalawang kamatayan. Tanggapin natin sa buhay natin bilang tagapagligtas ang Panginoong Kristo. Tanggapin mo sa puso mo na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At lagi mong iisipin, mga kapatid, na ipinaghahanda ka ng Panginoong Kristo ng matitirhan doon sa langit oras na tinanggap mo siya sa buhay mo. Napakasarap isipin, mga kapatid, na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maranasan natin kung anuman na nararanasan ng Panginoong Kristo doon sa langit. Binigyan tayo ng pagkakataon, mga kapatid. Pero minsan tayo ang lumalayo sa Diyos, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Ang tao mismo ang siyang lumalayo sa Diyos. Ang Diyos lumalapit sa atin, pero tayo ang umiiwas sa Diyos. Nawa, mabuksan ang kaisipan ng mga kapanood dito, mga kapatid. Aking dalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na maisulat at maitala ng bawat isa ang kanyang pangalan doon sa aklat ng buhay para hindi tayo makaranas ng ikalawang kamatayan. So, mga kapatid, naunawa at naintindihan natin ang pag-aaral na ito, ang patungkol kung ano ang ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan, mga kapatid, sabi ko, ito ulitin ko na lang uli, no? Ang ikalawang kamatayan, ito yung makakaranas sa mga hindi tumanggap kay Kristo. Sa mga hindi naniwala sa anak ng Diyos. Ito yung mga tao, itong mga kaluluwang ito na hindi itong mga kaluluwang ito yung mga hindi talaga tumanggap sa Panginoon Kristo, or tumanggap man sila ng una pero tinalikuran nila at sumama sa mga maling aral. Nawa, sa oras ito, mga kapatid, aking dalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo ang kaligtasan ng bawat isa. So, mga kapatid, bago tayo magtapos, tayo magbigay ng panalangin sa oras na ito. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pag-aaral na ito. Pinapasalamatan po namin ang gabay ng Banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng Panginoong Kristo, dahil yun po ang kalooban ninyo sa bawat isa. Ama, nagpapasalamat po kami sa pag-aaral na ito at tatunghayan namin ang sinasabing patungkol sa pahayag ang ikalawang kamatayan. Huwag sana madulot ng bawat isa at huwag sana po mapunta ang bawat isa doon sa ikalawang kamatayan. Para po hindi po kami makarating sa ikalawang kamatayan o mapunta doon sa tagat-tagatang apoy, kami po'y nananalig sa iyong anak. Kami po'y lumalapit sa iyo sa pamagitan ng iyong anak. Kami humihingi ng kapatawaran sa inyo sa pamagitan ng iyong anak. Sapagkat ang Panginoong Kristo ay sinugo mo sa mundong ito, namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Namatay sa krus para makalapit kami sa iyo, Ama. Amang Diyos, ikaw ang siya nakakaalam mangyayari sa hinaharap at sa darating na panahon. Nawa, bigyan kami ng kaunawaan sa bawat pag-aaral namin sa inyong banal na salita. Aking dalangin ito sa inyo, Ama, sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Ang bawat isa, dinadalangin ko po, Amang Diyos, na maitala ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Oras na maitala ang aming pangalan sa aklat ng buhay, yun po ang ibig sabihin na tinanggap namin sa buhay namin si Kristo ng siyang aming tagapagligtas, tagapamagitan sa inyong harapan.
Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Ito'y aking hiningit yung dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Sanawat sanawa. So mga kapatid, ako po'y muli nagpapasalamat sa pag-aaral na ito. Nawa, kaligtasan ng bawat isa ang aking hangad mula yung papawid, pandagat man o panlupa. Nasan man naroroon ng isang kaluluwa, aking dalangin sa Ama na ibigay ang kaligtasan ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat po. Sanawat sanawa.